Tila mas umiinit pa nga ang usapin patungkol sa magaganap na impeachment trial ni VP Sara Duterte na magaganap umano ngayong buwan. Ayon sa balita, nagkakagulo na umano ang mga mambabatas dahil may kanya-kanya umano silang pinapanigan. Maging ang pro-Duterte na sina Bato de la Rosa at Robin Padilla ay nagtatalo na din dahil isa daw sa mga ito ay nais nang ipaharap si VP Sara sa impeachment trial upang malinis daw nito ang kanyang sarili sa publiko. Narito panoorin ang kaguluhang nagaganap sa Senado dahil sa impeachment trial ni VP Sara. Bagay yan na dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ang Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampanan namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, edi nagkaroon pa ng dagdag na bala ang nasasakdal si VP Sara, maaaring iyakyat na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Di ba yung Constitution po mismo nagsabi na madali
sinabi forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada, at ang Gutierrez. Tapos, Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, ay yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin ay, sila yun, tapos na yun . Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. sa SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari sa Ang, kaso ng ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamos in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung pag-convene nyo as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang binabalak kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung nireset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmoson para mas maaga. Malayang magagawa yun ni naman kung sakasakali. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At yun, sir, yung resolution seeking de facto dismissal, hindi nyo yung pwedeng i-discuss during your regular session? I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Just in case, sir, may file before June 11. Ayokong pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical . Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon sa plenaryo. Sir, sabi ni Sen Coco, magpatawag na daw po kayo ng all-member. Hindi ako sang-ayon sa all-member caucus dahil hindi ako sang-ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwedeng marinig ng publiko. Naniniwala ko kaugnay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record, para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Sir, si SP, dating... Sir. Sir, ang mga ikinadidismaya kasi is, number one, hindi na nga daw nag-trial nung February. Of course, meron kayong explanation for that. Tapos, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, minove to June 11. And then, meron pong lumabas na mga yung resolution, and then merong for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, nandun yung ano kasi... Putulin muna kita. Sige Hindi po. ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yan noon. Ang paniniwala ko at ang tingin ko, tatawid dito. Pero itong opinion to, mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finaling ng impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami ite-take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami.
baka maaprubahan namin yung rules namin. Hindi ba? At sinabi ko na rin na may mga president sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas, ang isang president ay yung SET, na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na Kongreso. Yung kaso. Dahil 6 na taon yung pinoprotesta. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. And then SP kasi ang siguro ikinadidismaya or pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magko-convene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? Ang Na tuloy sa 11? ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit nadidismaya sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong-gusto nila to, susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado kaugnay sa mga dapat naming ipasa. Sumulat ako kay Speaker Romualdez kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, pagbasa ng impeachment articles. Dahil sa LEDAC namin, nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggitin ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, third reading din namin ngayong araw na ito, ang denatured bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito. Last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill. Naaprubahan din namin. Aaprubahan din namin sa araw na ito ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito third reading din namin ngayon ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobra ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang impeachment. Apo, sir, isa na lang. So sigurado magko-convene kayo sa impeachment court? Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yon at pagpapasahan ng plenaryo. So sure, sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today? Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso? Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, Okay. ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules. At Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So yun din ang proseso nun. Ang rules ay isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Amy, group effort daw yun. May mga Hindi ko kaya magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Yung position nyo pa rin,
pagbotohan ng Senado kung magko-convene kayo o hindi? Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado ng walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Motion din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at magbotohan din kung sakasakali. So, Sir, Git ng mga kasamahan ninyo, automatic na yun dapat. Ganyan ang posisyon nila, Senator Will Gacellan, Senator Jinggoy, Coco, Risa, and others, na pwede naman na ang pagkukonvene nyo automatic kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi na kailangan Ulitin ko lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataong nakaupo doon, buong laya akong bibigyan ng sino mang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong yun. That is an unfair question to say the least. So, I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, may ginawa pong schedule si Senator Tolentino. Nakita ko nga. Yung 19, pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na Kaya kanina ba? yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in 1 hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan So, Kayo naman, ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula yan, ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos. Lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado, ha? In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon ng Oktubre, ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinigap ang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Nung taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidye adjournment. So, wala kaming hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do.
We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate. Kayo naman, okay lang yun. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then maging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. Imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold-up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, refer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinuntanas ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasyahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng era of impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Pero, nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganibi po ng Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso dahil maraming mga senador ang gusto din itawid ito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay ang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong nakarang 2 linggo? Pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na
ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino? From the sources from... Ikaw naman, mahirap naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan o usapan, hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Pero sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-offera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Finance? Ulitin ko, sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman. Di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago, bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi nyo nga pwedeng pagbotohan kung magko-convene kayo o hindi as impeachment court. So paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magko-convene kayo sa impeachment court maliban na lang kung may mag-object, ganun ba yun? Hindi ko So, paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami, maliban na lang kung may mag-object o mag-motion. Hindi ako maghihintay. Hindi naman sir. ganun So, yun. ibig sabihin- Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala namang pagbabago eh. Di ba, pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, di ba? Tatawagin ng majority leader, magmo-motion siya, any objection, lahat naman yun, ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech sa halimbawa, sa gitna ng reference of business? Wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Pagka basa ng articles of impeachment and then tama ba? Supposedly sasabihin ninyo na magko-convene kayo. I-refer na agad yon sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by doing the oath. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagko-convene ng impeachment court? Ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody's objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakali dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador. But I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy, both inside and outside the Senate. Dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito. Pero bagaman magkakaiba ang opinion namin sa bagay na ito, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero botohan. So isa na lang, how confident are you na masusustain yung pag-convene ninyo sa impeachment court? Ako nag-set nun eh. Ako nag-set nun sa pananaw at palagay ko, matutuloy yun hanggang sa pag-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun. Hindi ang Senado. Sir, from July 1 hanggang bago Resume. 20th mag-resume, walang pwedeng gawin ng Senate. Impeachment court. Paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Paano magta-trial kung wala ang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30.
Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. From June 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy yun. 30 hanggang? 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy. Desisyon ng impeachment court yun. Desisyon ng impeachment court yun. Dahil yung schedule nga ay kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules. So kasama yon sa aprubahan ng impeachment court. Sir, kailangan pa bang baguhin? Para sa akin, again, ang objective by madaliin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan? So kung susundin... Ayan na naman eh. Madali na naman eh. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Tatapusin agad. Walang ganun, kayo naman. At kung kayo ang nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang ikaw magpe-presenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to limit the presentation of evidence on both sides to 1 day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masyadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, possible Sir, din yung sa ba? June 11 ba, may assurance na gusto talaga ng majority ng Senado na mag-convene? Paano sir kung ayaw ulitin ko, around? by motion kaming lahat. Sinet ko ng June 2, nung nag-resume kami, bago kami mag-resume, sinet ko ng June 11, wala namang nag-object at nag-motion sa plenaryo, kaya June 11 ang naset. Kung may magbo-motion, pagbobotohan yon para italaga sa ibang araw yan. Either mas maaga o mas late. Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP, wala dun sa pag-convene ng 11 hanggang 30, June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Desisyon ng impeachment court yun. Pwede. Pero desisyon nga ng impeachment court yun. Pero sir, pwede rin ba from 7 articles of impeachment, i-lower ito into 2 or 3? Hindi namin desisyon yun. Pero pwede rin gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Pero hindi namin desisyon yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi, sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin, sinagot na namin yan eh. Tapos, dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So, there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to, presumably, by the defense. Pag pinayagan nila, desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan yun o hindi, even with the acquiescence of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ng impeachment court. That is how you've seen trials, not only in the impeachment before, but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. SP, tanong lang ni Daniel kanina. So, posible pa rin na hindi mag-convene ng impeachment trial sa June 11? Hindi ko nakikita. Pero, kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to eh. Pero, nakaset na yung date, di ba? Nung nireset namin, di naman tinago. Nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. So, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero SP, tanong po, di ba hindi optional yung hindi pag-convene? Yung pag-convene kasi nga sinabi dapat, ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko for the nth time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na mag-convene.
Nag-resign si Mercy Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi nag-convene. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, oh, ba't di nag-trial? That became part of the President of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dinismiss ng Senado, hindi tinapos ang trial. Again, lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, iisang impeachment complaint pa lang na nasimulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, ha? Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung sakasakali, ito pa lamang ang pangalawa. Pero kasi yung sitwasyon nung kay Mercy tsaka yung kay CJ Corona, hindi pareho ng sitwasyon ngayon. Hindi nag-resign, tapos wala rin nag-walk out na prosecution. Hindi CJ Corona, ERAP yun. Sorry, i-ERAP pala. Bakit? Alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito eh. Alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawan na lang natin. Ito'y kasalukuyan pa lamang nangyayari. So far, yung dalawang reasons pa lang po na yun, yung nag-resign, yung nag-walk out, yun pa lang yung parang precedent na pwedeng i-dismiss outright. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So ngayon po, ano po ba yung mga parang grounds? There's no pending petition. There's no pending resolution. It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Hindi ko trabaho yun. I mean, ano po yung mga pwedeng maging reasons for an impeachment court not to... I have no idea. I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, tapos dagdag na naman yan. Again, kindly avoid putting ideas or concepts into in my mouth. These are all coming from you and not from me. Pero sir, I'm answering only as honestly as possible with respect to precedents, history, nangyari noong nagdaan, at kung paano pinagpapasya ng Senado lahat ng mga bagay na ito. Wala kaming tinatago, kaya nga lahat ay gusto ko pag-usapan sa plenaryo. Sir, so when... Tama naman yun at going back to history. Kaya lang sir, isa sa mga tinitignan kasi is yung konting delay kay ERA and even doon kay Mercy Gutierrez. Hindi kasi tumawid pa ng another Congress. Kumbaga nagtuloy lang yung session with the same Congress. Ang posisyon ko ay tatawid to. pero sir, Matagal ko ng posisyon yan, nagsimula pa lamang tayo dahil sabi ko nga, di ba, kulang ang oras para tapusin ito. Sinabi ko na simula't simula, ang personal kong posisyon, tatawid ito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ang darating na Senado. Hindi lamang posisyon ko ang palagi nasusunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sinumang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. so nagkaroon kasi Sir, ng sa impression Wednesday? na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil dun Sino? dun sa mga naging development, sir, na sinabi ni Tolentino na parang magiging functionally dismissed, tapos may reso. Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbotohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero yun nga, parang gano'n na naging concern ng marami. Parang may intention to kill Karapatan nilang mag-isip ng ganon, pero ang Senado ay wala pang pinagpapasahan. Sir, so Wednesday... Bagaman majority leader si Senator Tolentino, napansin nyo, nung tumayo siya si Senator Pimentel, manifestations ang kanilang ginawa, hindi mga motion na pinagbotohan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record na nirerespeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sa Wednesday po, meron pa bang, sir, sa Wednesday po, meron pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ang convening? Wala na. Nakasuot na kayo ng robe, papasok ng session? Paano mangyari? Nandun pa rin kayo sa robe, ha? Yes, sir. Anong senaryo sa Wednesday? Anong oras yes, entirely may CA i-devote pa kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes, CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So, as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading, useless na.
Wala na rin kaming ito third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na may clean na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. I-refer sa impeachment court. Susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpahin ko, malamang sa SecGen na lang. Papasumpahin ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa, doon pala magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Hindi na by motion yun kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything, all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Kung may magdagdag pa na motion, let's say in schedule ng trial, yung rules, amendahan, i-entertain din yun doon. Tapos, pagkatapos ng pag-issue ng summons, kung hindi magta-trial matapos ang June 11, edi adjourned yun. Kung mapagpasahan na mag-trial, pagkatapos nun, edi tutuloy-tuloy yun. Hanggang June 30. Follow through lang dun sa question ni Ate Celi, follow up lang. Kasi Alin doon? Ang dami yung yung sinasabi na yung nagkaroon ng impression na parang gustong patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Nino ba? Base sa resolusyon na unang kumalat na walang pangalan, na later on sinabi ni Senator Bato na pinag-iisipan niya na hindi naman final. Base sa sinabi ni Senator Tolentino na hindi tatawid, na hindi naman ako sang-ayon doon at tila hindi naman yun ang posisyon na mas nakararami. Nagdebate nga sila ni Senator Pimentel, hindi ba? Actually, I tend to agree more with the position of Senator Pimentel na ito'y tatawid for the several reasons I mentioned pa before. That legally, you should finish what you started. So, walang intention na patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis? Wala akong nalalaman na intention sa ngayon. At hindi nyo papayagan, sir, na mangyari yan? Pagbobotohan yun kung meron man. Pagbobotohan yun kung meron man. Ano bang ground? Kung yung lumabas na sinasabi niyong resolusyon, hindi. Definitely not. On my part, that's my vote. Pero anong sinasabi ba niyong ground? Mag-usap tayo pag may ground na. Kasi Binasa niyo po yung scrap of paper na yun. Hindi, scrap na. Nakwento lang sa akin. Nakwento lang na Kasi- yun daw yung laman. Kasi sa dami ng binabasa ko, kayo naman, babasahin ko ba ba yung hindi pa na-file? Pwede ba pag na-file na, doon ko na lang babasahin? Hindi kayo binigyan ni Senator Bato. Hindi. Sir, kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary dismissal. Again, Celia, let history be the judge of that. It would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way, or simply because they think that way. Any legal position will be finally determined by the Supreme Court, not by us, not by any legal luminary, not by any former or current senator, but the Supreme Court. Number two, whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight. Hindi porkit hindi sang-ayon sa iyo ang isang tao, siya na kagad yung mali at ikaw ang tama. Hindi porkit iba ang ginagawa ng tao sa gusto mong gawin nila, agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama. Hindi ganun yun. We do not operate and think that way, especially in a democracy. Yes, ma'am. Okay. Nandun po siya, hindi po siya umaalis eh. SP, yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya.
I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin. Ano mang ingay yan. Ulitin ko sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinasite ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ng GMA. Yes, ma'am. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila eh. 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Narinig ko nga ang sinabi ni Congressman Franz. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final dahil last day din nila final sa Senado yung impeachment. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa LEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol na siyang nahabol naman namin nitong nagdaang 3 araw na nagsesyon kami, kabilang na ang araw na ito. So magbabaycam, sir? Ano? Magbabaycam pa? As soon as matanggap namin, pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan, but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? What are the chances, sir, na i-adopt yung House or mas talaga naman po-compromise sa amount? I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across the board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon, hindi ko pa nakikita. Inaasahan namin na makikita namin yan ngayon o bukas pag napadala na nila sa amin. Sir, si Senator Amy, parang nagtataka after the LEDAC, biglang may decision na ituloy na daw yung barangay at SK election sa December. Meron silang concern na baka daw gamitin yon para i-postpone daw ulit yung BARM election dahil may ganong info. Tutol ako sa anumang postponement sa BARM election ngayon o sa darating na Kongreso. Walang ganong hakbang sa pagkakaalam ko. Ngayon, Kongresong ito, hindi ako pwede magsalita sa 20th Congress, para ipagpaliban ang BARM election. Pangalawang beses na itong sinabi ng Kongreso sa ating mga kapatid na Muslim na huling pagkakataon ng ipopostpone ito dahil naniniwala ako, isa sa pinakamagandang regalong pwedeng bigay natin sa BARM ay malayang halalan na makakapili sila ng kanilang mga leader para may accountability ang kanilang mga leader sa kanila. Kaugnay ng barangay elections.
Pinasa ng Senado ang postponement ng barangay elections at tinalaga ang term ng mga barangay officials ng 4 na taon. Ang Kamara, wala pang pinapasang bill postponing or continuing the elections or setting the term. Sa pagkakaalam ko, nasa komite pa lang yan. At dahil hindi ito certified bill, imposible na nilang ma-third reading yan at wala na kaming pag-uusapang bill actually para i-bycam. Dahil hindi pa nila nilalabas sa komite. It hasn't even been approved on second reading as far as I know. Much less can it be approved on third reading in the last 3 days of session. Pero pwede pa rin gawin sa 20th Congress kasi sabi ni Senator Amy, technically, wala pang 3 years na nakaupo yung mga incumbent barangay and SK elections. Pwedeng gawin uli yan sa next Congress dahil July 28 naman magre-resume ang next Congress, Disyembre pa yung barangay elections. But with this caveat, pag walang ginawa ang Kongreso, di tuloy. Kailangan may gawin ang Kongreso para ma-postpone. At sangayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-postpone lamang ng Kongreso. Dapat sa pag-postpone, ilagay na ng Kongreso yung term. Hindi pwedeng batas lamang na sinasabing postpone, 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 postpone. Dapat kasabay ng postponement ang pagtalaga na ng term ng barangay officials. Unlike local and national officials whose terms are fixed by the Constitution, ang barangay ay hindi. Pero sir, may info ka na meron uling initiative na ipapostpone yung BARM election? Wala. That was not discussed in LEDAC. That was the last time I spoke with members of the administration and the executive presided over by the President. Walang ganong binanggit na intensyon, balakin o plano. October na yun, di ba? Ano daw gusto niya? Postpone? Saan na naman ba galing? Ang hirap naman ng mga info-info na ganyan. Ang hirap. Saan ba nakatira? Ano mga apelido ni sources? Last name o first name ba yung sources? Anything else? Sources din daw ba yung sinabi ni Senator Amy na may mga admin senator na gusto na rin ma-dismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang, natatakot na mapahiya lang. Parang ganun. Hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba, siya ang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niyo naman na kailangan mag-sources doon. Pinuno na mismo ng administrasyon na nagsabi, di ba, na hindi niya gusto. Hindi niyo na kailangan mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka-pinuno ng administrasyon. At may impact din yun sa inyo yun, sir? Hindi, ano ba ang definition mo ng administrasyon? Pansinin nyo nung Lunes, maski ako medyo nahilo yung majority leader tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan? Hindi nabablur yung lines kasi gano'n naman talaga yan. Ang oposisyon at administrasyon ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate President. Minority means you voted for the other candidate. Yun naman ang definition ng majority at minority sa parliament So sir, may basis or totoo po yung sinabi ni Sen. Amy that administration allies because of the President's pronouncement are also working on the dismissal? Probably. Probably. Again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ang presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. Makaka-apekto saan? Kung paano magbobo ng mga administrative
Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasehan ko lamang ay kung ano ang magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan niya. So, ina-assure nyo na magiging independent ang Senate kahit na may ganung stand yung Malacanang pagdating sa impeachment? Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto. Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas. May sabi po ni Tito Sen, sa Senado, ang agad-agad pala means upuan mo. Ulitin ko, hindi ko maunawaan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Kung yun ang pasya niya sa ngayon at yun ang posisyon niya, hindi yun ang posisyon ko. Hindi ako nanggigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang presidents ng Senado at tinatalaga ng batas. At pangalawa, hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, ooan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Meron pang naiwan? Yung US, nananawagan po sila sa mga allied countries na suportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangingialam ng soberenya ng ibang bansa. Your comments or thoughts on that? That is a matter for the executive to decide, given that the president is the chief architect of foreign policy in our country. That is not something for the Senate to decide upon because our role is limited when it comes to foreign policy. We only and merely ratify treaties signed by the president. The House, in fact, has no role, formal role, insofar as foreign policy is concerned. I think that question should properly be asked of the executive and the incoming Foreign Affairs Secretary, Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka iyahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niyo siya dito in the coming days. So whatever would be the decision of the administration, SP, susuportahan niyo po yan? Depende, papakinggan ko muna. But at the first impression, that decision should be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Thank you, SP. Hindi tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang, panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng 1 oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito.
we have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento, at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad. At hindi ako papayag na Senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon. Dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin. Kung hindi ito matuloy, hindi tayo patatawarin ng kasaysayan. So ano mangyayari? Magkukonvene na agad? Hindi na po mangyayari yung dapat basahin muna ng panel of prosecutors yung articles of impeachment? In fact, pangatlong step na yan. Unang step ay manunumpa ang Senate President bilang presiding officer. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng yan, maaring hindi umabot sa 1 oras. Kasi yung originally, ang magiging presentation muna ng articles of impeachment bago daw mag-convene bilang impeachment court. Ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, yung kwento ko po yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor nung articles of impeachment o pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung House prosecutors na nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring simpleng opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang senator judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga senador? It shouldn't even require. Hindi na sapat kailangan? No. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simulan ang aming tungkulin sa impeachment process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, ituloy na namin ngayong linggo ang Senate impeachment trial. Bakit ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, in-erase nyo na po agad yung issue na to na dapat mag-convene? Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials, hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga last 3 days na lamang, down to the wire tayo, sige, kahit yung extraordinary motion ng pagmo-motion pa sa floor, gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po
na gawin to mamaya? Dahil huling 3 araw na po natin sa 19th Congress, kailangan, kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial. Kasi ilang beses sinasabi ni SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang Konstitusyon. At sinasabi sa Konstitusyon, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon mismo kung amin lamang pakinggan at sundin. Ma'am? Si SP Cheese po kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Kung kailangan pang umabot sa pagboto, kung ipasa pa niya sa amin sa plenary, well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami. Mismong mga kasama namin sa majority na nag-on the record, na payag sila or sasang-ayon sila na simulan na namin ang impeachment trial. Nandyan si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator J.V. Ejercito, si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator SP Pro Temp Jinggoy Estrada. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang, yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya nag-decide na kayo na mag-motion dito? Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na, ay, kung magva-valedictory na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Kung magsi-start po today yung opening rights, yes, sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay, ang sabi po niya, possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba, anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang nga, hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first. Dapat hindi siya naging hurdle. Pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga, or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin, 19 days?
Yun lang ba ang naiisip naming ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? Sa simpleng civil cases lang nga halimbawa yung pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importanteng constitutional process tulad ng impeachment? And remember, hindi lang po iisang article of impeachment ito, 7 articles of impeachment. Hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pa lang na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaring mabigat? Kasi meron lang kaming chance matimbang gaano kabigat ba, gaano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan yung prosesong iyon. Hindi po ito wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng House prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. Pero ma'am, tama po ba? At least for this week, today, opening rights, and then tomorrow and Wednesday, ano pong mangyayari? Basta pwedeng, once buksan namin yung impeachment trial, mag-constitute kami as impeachment court, doon namin pwedeng simulang pag-usapan yung timetable at gawin sa susunod na 2 araw ang mapag-usapan na para sa una at ikalawang araw pagkatapos mag-convene. At yung nalalabi pa, yung kakailanganin, kung anuman ang kakailanganin in fairness sa process, pwedeng ituloy ng 20th Congress. Ma'am, clarification lang. Bali mamaya, aasahan natin opening rights and then tatry nyo rin makapag-convene as impeachment court. Asahan nyo po na magmo-motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ang opening rights, which would constitute convening ourselves as impeachment court. Panunumpa ng presiding officer, panunumpa naming senator judges, pagpresenta sa amin ng articles of impeachment.